road. Nakatag yan as road, kagaya niyan. Yung gagawin nyo lang is to cut this area. Pangit pa pala yung label dito. Cut natin yung area na yan. Tapos, tatag lang natin as pull out. Nasa pinaka-last po yung pull out. Nasa 36. Okay? Wala kayong gagawin na overlap. Wala kayong gagawin na ganun sa mapa na to. Or sa part ng mapa na yan. You only have to tag it as pull out. Understand? Hindi ba yun ano, sir? Hindi ba yun inside parking? Hindi. Like I said, iba yung inside parking. Okay? Wala tayo kasing example eh. Sorry pero tatry ko. Wait lang. Check natin. Baka may makuha tayo. Yung sa exam, boss. Iba kasi yan. Iba kasi yung inside parking. Iba din yung pull out. Okay? Hanap na lang din ako. Search niyo po pass turnout. Turnout po. Hindi kita marinig. Yes, boss? Pass turnout po. Turn. Ha? Pass turnout. Pass? Yan? Bus po daw, sir. Bus. Pass turnout. Turn. Pass Turnout. May space ba yan? Ano ba? Bus turnout. Hindi ko marinig. Tatype ko na lang. Bahala si Batman dyan. Ayun na. Si Google na maghanap. Ito? Bus terminal. Bus terminal. Parang mga lay-by sa expressway, sir. Para siyang emergency. Parang mga, sa expressway, yung emergency. Yung gusto mo mag-call, Ang hinahanap ko sana yung inside parking kasi may nagtatanong sa inside parking. So, ayun. May guhit eh. Okay. Para sa inside parking, malalaman nyo yan, boss. Or search kasi ganito yung usually na tsura niya. For example lang, inside parking. Kung road ito, yung inside parking, meron pong ganyan. Okay? May mga guhit po yan na puti. Gaya nito. Okay? So, malalaman nyo po yan once na makakita kayo, promise. Ganyan. Pangit yung pagkakagawa, pero parang ganyan talaga. Okay? Pero ito, kasi wala, extended lang yung road, parang hinatak lang, na stretch lang, so hindi natin to gagawing inside parking. Okay? This will be tagged as pull out. Sir, question. Paano kung pull out siya, wala siyang linya, pero may nakita tayong sasakyan na mga isa or dalawa? Pull out din siya. May sasakyan siya na nakapark or nakahinto or either umaandar, syempre hindi natin alam. Pero wala siyang mark ng parking. Pull out pa rin siya. Iba po kasi yung inside parking sa pull out. Okay. Usually po, yung inside parking po, flat lang po yan. Hindi po yan nasa stretch kagaya nito, yung road mismo. Okay? Flat lang yan, kagaya lang yan nito. Okay? Ito lang, kagaya lang yan na yan. Isa lang yung length nilang or lapad nila sa road. Hindi po na-extend yung road mismo. Okay? Iba po yung pull out. Yung pull out, yun yung parang na-stretch yung road mismo. Yes po, pero paano po kung may makita tayo dyang sasakyan? Kung may sasakyan dyan, may sasakyan lang yun. Yan lang yun. Kasi road naman yan, anytime may sasakyan talagang dumadaan dyan. Hindi naman natin pwedeng sabihin yan na may nag-park na sasakyan dyan, automatically that it's an inside parking. Kasi nga, wala po siyang linya. Yun lang yung pinaka-definition natin ng inside parking. Para siyang emergency bay, sir. Ayun na lang pala. Tinype mo na lang pala. Kasana kanina pa. Hinahanap mo pa ako. Okay. Eto. Parang ganyan lang siya. Okay? Naiba lang yung shape ng road. Lumaki. Lumapad. Usually, meron talaga nakapark dyan or something. Eto, parang ganyan. Okay? Ayan yung pull out yung tinatawag dito sa project natin. Okay? Nagbago lang yung shape. Parang hinatak, parang mas lumapad. Ganun. Yan yung pull out natin. But for the inside parking kasi wala tayong example.
Ano ba yung ano nun? Ano ba sa Google yun? Wala. Google, makisama ka. Para siyang emergency base, sir. Ito yung isang example ng, pwede na lang to, sabihin na lang natin ganito. Okay? For example, ito yung road, yung nasa taas. Kasama din to sa road. Usually po, merong mga ganyang guhit yan. Okay? Usually, merong mga ganyang guhit yung ating inside parking. Do you understand, guys? Ibis? Okay. Isang example dyan is actually may sinend si Jinsei. Ito. Okay? Ito sa training material natin to. Ito yung hinahanap ko kanina pa. So, thanks, Jens. Ito yung inside parking natin. Hindi nagbago yung shape ng road kagaya nung sa pull out natin kanina, pero may mga linya po siya na puti kagaya ng sabi ko kanina. Ito na lang gawin natin yun sa kilid yan. Okay? Malalaman niyo yung inside parking kasi usually merong ganyan, paslant or straight na linya sa gilid ng kalsada. Understand? Sir, Yung difference ng pull out sorry. inside parking? Sorry, clarify ko lang. Yung inside parking, pwede siyang maging parking at the same time pwede siyang maging road. I mean, yung usage, actual usage niya. Pwede siyang daanan. Ganito yan. Pwede siyang daanan ng sasakyan and at the same time pwede siyang maging parking lot kasi wala po siyang boundaries sa gilid. Okay? What do we mean na boundaries? Hindi siya nakapaloob. So for example, walang sidewalk dito sa gilid or walang mga parang front box or something. Open road lang siya. Okay? Wala siyang blocking. Open road lang siya. Ito kasama lang siya sa road ganyan. Inside parking. Nasa loob ng road. Okay? Ma'am? Guys? Do you understand? Yes, sir. Okay, actually nasa basic pa lang po 'yan eh. Na basic part pa lang actually nandito dapat tayo sa para pag-usapan yung ibang part ng project. Okay, tumagal lang tayo. So, 'yan, that is for the pull out. Okay? Meron pa tayong additional eh. Meron pa tayong deck tapos concrete patio. For the deck and concrete patio, iba yung definition nun. Okay? Isasend ko na lang dito. Send ko dito yung documents para sa, actually, dati namin tong documents para sa building repair. Pero ito na rin din naman yung magiging definition nyo about sa concrete patio or deck and, ano ba yun? Wait lang. Deck and concrete patio. Okay? Yan na yung definition natin din. Yan na yung gagamitin natin. Ignore nyo na yung ibang nakasulat dyan. But, dito lang kayo mag-focus sa kung anong definition ng concrete patio and then decks. Okay? Usually, yung concrete patio is flat lang po. Nasa likod ng bahay. Nasa likod ng bahay, tapos merong mga upuan, mga parang pinagbobonfire nila, parang ganun. Or pinagpipiknikan. Yan po yung ating gagawing concrete patio. Kasi sementado po sila. Okay? Like this one. Like for example, ito. Yan, yung nasa likod ng bahay na to, na flat. Yan po yung patio, or concrete patio natin kasi sementado po sila. This one naman, for this one, lang, double check ko. Okay. Ito yung mga patios natin na sementado. Okay? Ito yung itsura niya sa mapa mismo. So yung gagawin lang natin, hindi kasi na-label yan eh. Hindi yan na-label sa building. Okay? So, anytime pwede nating i-label yan dito sa LC. Yan. Now, ito, example din to ng isang concrete patio. Malalaman natin yan kasi iba yung kulay niya compared sa lupa mismo. Okay? Next, meron tayong non-concrete patio. For the non-concrete patio, material could be wood, brick, or stone. Brick kasi hindi kasama yan sa concrete kasi sinastock lang yan, di ba? Or pinapay lang. Brick or stone, bato, and can easily see a lining pattern. Those materials color brown or white, elevated on the ground.
Usually, yung mga elevated natin na patios, yun yung gagawin natin na decks. Okay, elevated na yon, usually, kahoy po yung ginagawa nila doon, or parang ganito. Ito yung isang example ng bato lang. Ginawa nilang patio. Okay? So, ililabel natin yan as non-concrete patio. Like for example, this one. This one is an elevated deck, or parang terrace, parang ganon. So, sa ibang bansa, yung ginagawa nila dyan, ginagamit nilang material, usually kahoy. Okay? So, we have to exclude that part, label that part, and then tag it kung ano yung dapat sa kanila. Okay? Usually, kulay brown yan, or usually kulay puti. So, ganyan yung definition niya. Ito, yung nasa gilid ng bahay, yan, nasa likod, yan. Kasama din yan sa non-concrete patio natin. Sa mapa naman, hindi palagi tayo makakakita ng ganyan. Not unless if klaro yung mapa mismo. So like for example, hanap tayo example. Okay, this one. Itong building na to. Label natin yung building muna ha. Para, ililabel ko lang building. Pero pag sa inyo niya, huwag niyong gagalawin yung building, please. Yan. Ganyan lang yung pagkakalabel ng building dyan. And then nakikita niyo itong nasa likod ng bahay. Hindi ito pavement eh. Diba? Kasi medyo may kaguluhan. Tsaka parang may mga kung ano-anong nakalagay. Nakikita niyo to? Guys? Yes, sir. Okay. So for example, hindi naman siya elevated. Okay. Tapos grayish in color siya. Example lang. So you have to tag it as, asan ba yung patio? Ito. As concrete patio. Okay. Usually kasi kapag elevated, dati ginagawa namin, kapag once na it is elevated, automatically, non-concrete na yan, or deck. Okay. So yun na lang din naman yung gawin natin, or hanapin natin para sa patios and decks. So, ililabel natin as ganyan, as a concrete patio. Kung simentado naman talaga siya or flat lang naman yung area na yan, ganyan lang, i-exclude lang natin. And for example, meron tang pavement. Example lang to merong pavement dito or simentado na area sa likod. Edi, label natin yung part na yun na hindi naman part ng patio as pavement. Parang ganyan yung magiging itsura niya. If example lang may ganun. Okay? Guys? Kasama pa ba ako dito? Malalaman ninyo yung pinagkaiba ng patio and decks or pavement sa likod ng bahay. Kasi usually po, meron niyang kung ano sa likod, tawag na to. May mga garden set, parang ganun. Eto, yung part na to sa likod ng bahay. Yan, parang may mga ano. Actually, this is not a pavement. This is part of the patio eh. Ikakat lang natin yung area na yan. And then, tag natin yan as concrete patio. Ganyan. May mas maganda atang image ng patios sa Google. Okay. Usually, ganito yung itsura ng patios. Okay. Medyo may kaguluhan sa likod kasi may mga nakalagay na kung ano-ano dyan. Pero eto, this is an example of a non-concrete patio and will be labeled as deck. Okay? Ito yung mga kahoy na patio nila. And then, i-label natin yan as decks. Yung isang example naman natin ng concrete patio is, wait lang.